Okay, magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito po, sabi po ni VP Sara, dapat din naman daw po respetuhin ang karapatang pantao ng tatay niya. Iuwi siya ng Pilipinas. Walang iya. Mga kapatid, ang alam ko lang po ganire. Meron po tayong tinatawag na rights of the accused. Kaya po binibigyan sila ng korte, ng gobyerno, ng abogado sa korte. Di ba? Di ba kapag inaresto, you're under arrest, you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court of law. Now, you have the right to hire a lawyer of your own choice. And if you cannot afford one, to get a lawyer of your choice, you have nothing to worry about because the government can provide you, or the government will provide you one. Diba? So magkakaroon sila ng abogado. Oh. Yun lang po yung karapatan. Ang tanong nga doon, bakit pabibigyan ng yan? Akusado yan. Bakit bibigyan pa yan ng abogado? Because the main purpose is, ang gusto ng gobyerno, they want to make sure na yung karapatan, the rights of the accused is respected at all times. Diba? Galing Yung akusado, yung kanyang karapatang pantao, ay hindi lang karapatang pantao, yung basta lahat ng mga karapatan niya, civil rights, whatever, lahat po yan ay mapoprotektahan hanggang pending ang kaso niya. Diba? Para hindi siya naaabuso. What about dun sa victim? Wala na. Patay na Swerte yung hindi napatay. Pero yung napatay ng mga masasamang loob, di ba? Kaya lang, ang consequence na hinihingi nito ni Sara, ibang klase. Irespeto ang karapatang pantao ng tatay niya at pauwiin. Sira ulo ka ba? May kaso tatay mo, bakit hindi palitis? Bakit pa uuwiin? Sabi rito, VP Sara, ICC should respect Duterte's rights. Send him back. Okay, binaratuloy siya dito ni Leila de Lima. Parehong kapwa niya abogada. Sabi rito, this provisional interim release is no longer applicable to her father after he withdrew the Philippines from the ICC. Diba? Now, kasi naman, inalis siya tayo sa ICC. O dinong hearing, pahiya sila. Pahiya sila kila DOJ Secretary, di ba? Boying Rimulya. Sabi ni Boying, no ma'am. Kasi nga po, kaya hindi na po applicable, magamit yung Article 58 yata yun ng Rome Statute. Kasi inalis niya na ang Pilipinas dyan. At sinasabi nga nila, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya hindi po namin ma-avail yan, hindi po namin yan magawa. Kasi sila mismo ayaw, yun yung sinabi ni Torre. Diba? Ngayon, gusto nilang magamit. If only her father did not withdraw the Philippines from the ICC, Vice President Sara can actually pursue the remedy of provisional release. Sabi niya. And then, of her father in the Philippines, she cannot ask for his father's release now by simply mounting platitudes to human rights. Kaya sabi, akala ko ba etong si dating Pangulong Duterte ay genius, strategist, magaling. 'Di ba? Magaling. Ngayon, inani niya yung lahat ng kagulangan niya. 'Di ba? Ito ngayon natuklasan natin kung napanood niyo yun doon sa isang content natin, estimated na ni Digong na hindi po siya makukulong. Makakasuhan siya, 'di ba? He can be persecuted, but that is only a possibility. Kasi papalaga nila yan with all their minions. Yung mga na-brainwash na siya'y talagang para sa bayan, makatao. Plus yung mga malalanding mga babae. yung mga pokpokens, gusto makipaglaplapan sa kanya in public, protektahan siya. Kaya nga sabi niya, saan nila ako ilalagay? Under the law.
sa revised penal code. Ang 70 years old, dapat binibigyan na ng parol para makapagpasko. So siya, di ba? O ngayon, 81. Ganun po, kaya ang ginawa niya, patay dito, patay doon. Yung kanyang habit, yung pagpatay ng tao, ginawa niyang hobby. Kasi hindi siya makakatulan eh. Kaya ang ginawa rin niya when he realized in 2017 na, oh shit, merong Interpol, tapos may ICC. Okay, alisin natin ang ICC. So, the Interpol, wala ka nang i-implement na warrant sa akin. Hindi niya akala, hindi niya po kasi binasa yung Rome Statute na merong residual jurisdiction. Kasi hindi naman po siya kabilang sa signatory niyan eh. Sila PBBM, mga kasama niya noong 2011, ang signatory ng Rome Statute, nag-ratify niyan. So sila yung nakakaalam. Si Digong, anong alam? Wala, hindi, putang ina yan. Ihiyan ko pa yung ICC na yan eh. Ngayon, ano nangyari? Sa kanyang katusuhan, nag-boomerang. Diba? Hindi niya mapakinabangan ang remedy sana. Na pwede niyang makuha yung remedy na yan kasi kinukonsider po ng ICC ang edad ng tao. Diba? At pwede rin namang makasama sa kanya, pwede rin makabuti. Kasi kung i-release nga naman siya katulad yung isang hawak ni Kaufman dati sa Africa, binigyan ng interim release. Ano ho nangyari? Nawala yung mga testigo. Nung pagharap sa ICC, wala nang may gusto magpakita. Natakot na, naharas na. So dito sa kanya, sa kaso niya, malamang di talaga siya pagbibigyan. Bakit? Diyos ko, sa nakikita nila, kahit saan may mga nangaharas, may ingay ng mga vloggers, may ingay ng mga supporters si Digong. Diba? Right, bumagsak kay Digong yung sarili niyang panggagago sa taong bayan. Lumagapak sa kanya ngayon. Parang ganito lang yan eh. Dumura pa itaas. Ang lagapak, pak sa buka. Di ba? Tapos ngayon, human rights. Bakit? Maganda ang trato. Napakaganda ho ang trato ng ICC sa tatay niya. Anong pinagsasabi nito ni Sarah? Respect the human rights. Respect the rights of Digong. His rights as an accused is actually well respected dun ho sa The Hague. Yung sinasabi nilang iuwi, dito asuntuhin, sa tingin niyo ba pag kinulong dito si Digong dahil non-bailable yung kaso niya, pag dito na yan kinulong, walang magwawala? Diba? Diyos ko, yayaman lang kaming mga vloggers, kaka-content sa kanya araw-araw. Ay nako, Sarah. Deserve ng tatay mo yan.